Magampo ta igsoon sa atong pagsugod. O Dios nga balaan, samtang kami magapatalinghog sa imong mga pulong niining gutlua, among ginaagda ang balaang espiritu, presensya sa balaang espiritu, aron mutabang namo Ginoo sa pagpasabot sa imong mga pulong nga among pagaisgutan ug amo kining masabtan ug makinabuhian uyon sa imong kabubuton. Akong ginatugyan, ginasalig ang tanan, pinaagi kang Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Si Judas, na-portray siya sa balaang kasulatan, ingon nga daot nga tao. Ingon nga traidor. Ingon nga tao nga kung sa atong balaod karon gitawag siya nag-suicide. Pero dapat masabtan pud nato mga kaigsuonan nga si Judas wala na apil sa grupo sa mga tinun-an, gawas nga gidawat siya ni Ginoong Hesus. Ang atong tinanawan nga siya traidor, pero nalimot ta that Jesus accepted Judas. Maunay tan-awon nato nga anggulo ug maunay atong sinsilyoon karon sa atong theme that God can fix you. Bisan daot ang kinabuhi sa usa ka mag-alagad sa Dios. Bisan hagba ang imong kinabuhi. Bisan maot ang imong kasaysayan sa kinabuhi. Kung imong tugutan ang Dios nga muusab nimo, mausab gyud ka ngadto sa bag-o nga pagkatao. Si Ellen G. White naghisgot mahitungod ni Judas. Ingon ang Desire of Ages, page 293, paragraph 2. While Jesus was preparing the disciples for their ordination, nag-ordination kay Robel ang mga disciples. One who had not been summoned urged his presence among them. Wala siya giimbita, wala siya gisumunan, pero kini nga disipulo ning nunot, ning duot sa iyang kaugalingon ngadtos mga tinunan. Kinsa ni siya? It was Judas the Iscariot, or Judas Iscariot, a man who professed to be follower of Christ. He now came forward soliciting a place in the inner circle of the disciples. Wa siya gisumunan, wa siya giimbita, siya ray ning duso sa iyang kaugalingon nga gusto siya maapil sa pundok sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Okay pud ni. Actually, di man ni negatibo ba? Maayo man ni nga batasan. Inay nga si Ginoong Hesus nagapangita, di ay tinun-an nga ning voluntaryo. Lisod baya pagpangitag voluntaryo ron. Mao na nga kun aton tanawon nindot ni nga pamatasan unta nga dunay usa ka tawo gihinganlan Judas Iscariot nga ning voluntaryo nga mahimong tinun-an ni Ginoong Hesus, mahimong kabahin sa iyang mga tinun-an bisan wa gisumunan. Sugda na to ang iyang kasaysayan, ablihon ang Biblia sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 19. Nagaingon, "Then a certain scribe came and said to him, 'Teacher, I will follow you wherever you go.'" Usa ka eskriba ning voluntaryo magtutudlo, "Musunod ako kanimo bisan asa ka moadto." Di ba ninindot nga voluntary nga statement? Musunod ko nimo bisan asa ka moadto. He was a scribe or iskriba. Ang iskriba o parisiyo, lahi na siya. Ang iskriba, according sa iyang pagkasiya, was used merely of clerks whose function was to copy royal and sacred manuscripts. Scribes had knowledge of the law and could draft legal documents, contracts for marriage, divorce, loans, inheritance, mortgage, the sale of land, and pari-pariha ana. Mauni nga ang mga eskriba o mga parisiyo dali kaayo makamanipulate og tawo because they are in control. Sila go'y mohimog dokumento diha, Brother Rixie. Pwede sila mohimog mga document nga matod pa sa akong usa ka higala
didto sa Isabel nga pastor diri sa Saudi Arabia, pwede namo himuan og marriage license or unsa na nga kaminyoon nga bisan dili sila tinuod ninyo mahimuan lag piki nga dokumento. In the same way, mao ni si Judas, usa siya kay scribe. Pero ang pangutana nganong mingnunot siya ni Ginoong Hesus, because the main fact is kung scribe ka, okay imong paninapi. Kung scribe ka, okay ang imong reputasyon sa publiko. Kung scribe ka, easy money. Kung scribe ka, okay yun ang kabutang sa imong kinabuhi. Here comes Jesus Christ, dili okay ang kabutang sa kinabuhi. Why saktong plastar sa yutanon nga kinabuhi, kung dili magwali lang. Ngano man nga ang iskriba nga si Judas ning nunot man ni Ginoong Hesus taliwala sa iyang kahimtang nga maayo. Because there is something in Jesus Christ that caught and draw the attention of Judas. Ngano? Niadtong panahon na si Ginoong Hesus ning anam-anam na og kuha sa kumpiyansa sa kadaghanan sa mga tao. Mo nang magbasa tas Biblia, and great multitude followed him. Baga nga panon sa katawhan ming sunod kaniya. Mao nay nakita sa mga eskriba ug mga parisiyo, ordinaryo nga tao si Ginoong Hesus, pero baga nga katawhan ang nagsigig sunod-sunod niya. Imagine sa bukid dito sa pagwali, 5,000 ang naminaw, lalaki pa lang na ang giihap. Way labot babayi, way labot mga bata, 5,000 pa lang ang naminaw sa iyang wali. Ingon ana kadaghan ang impluwensya nga nahimo ni Ginoong Hesus. That's why si Judas okay ang kabutang, pero kuwang siya og kahimtang nga ilado kaayo. So siya ning voluntaryo nga maapil sa grupo sa mga tinun-an. Have you noticed? Magbasa tas Biblia, ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus gaaway, gakumpetensya anay sila nga mahimong dako. Kuha ninyo? Unya gisaway sila ni Ginoong Hesus. Ang panahon dili pa. My time is not yet. Nganuman, kay kung naay makakita sila nga tabanganan, nga ayuhonon, ila dayon nga birahon, ila dayon inunot kang Ginoong Hesus, aron sila mailhan pod nga sa diha nga si Ginoong Hesus muhimog mga milagro, mailhan siya nga hari sa tanang mga hari, ang mga tinun-an maapil pod, mapiskan pod sa pagkailado, kay disciple sila. Moning usa si Judas ning nunot. Pero ang pangutana, purely lang magyud dinautan ang hunahuna ni Judas nganong ning duol siyang Ginoong Hesus. Ingon si Ellen G. White, yet when Judas joined the disciples, he was not insensible to the beauty and the character of Christ. He felt gibati ni Judas the influence of that divine power which was drawn souls to the Savior. Dili insensible si Judas, iyag yung gibati ang usa ka kusog nga gahom ni Ginoong Hesus, nga kusog mo ganoy og mga tao. Actually, that is a positive aspect. Judas was really influenced. Again, Ellen G. White says, Judas believed Jesus to be the Messiah, and by joining the apostle, ning tuo siya nga siya ay Messiah, pero naay usa ka pagbati niya, highlighted sa yellow, he hoped to secure a high position in the new kingdom. Mao man gyud na ang problema, kay nagsik man gyud siya og taas nga posisyon. This hope Jesus designed to cut off by the statement of his poverty. Atong sabton, ang hunahuna ni Judas, muapil ko sa hanay ni Ginoong Hesus aron makaangkon ko halangdon og taas nga posisyon sa gingharian sa langit. Again, reviewon ta mo. Duna na bay ning gamit ani nga statement sa kanhi nga panahon? Duna na bay ning gamit ani?
Wa ba mo kahinumdom ni Lucifer? Nga niingon siya, akong ituboy ang akong trono hataas sa bituon sa Dios. It's the same statement igsoon. Ingon si Judas, he hoped to secure a high position in the new kingdom. Gibaraw ni Ginoong Hesus mao na imong hunahuna nga ningnunot kanako, iyang gitumbasan sa realidad. And what is the reality? Ingon ang Matthew chapter 8 verse 20. Mao ni ang gitubag niya. Mao ni ang background sa teksto. Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." Judas, musunod ka nako? May pang mga milo na apay kasudlan. May pang mga langgam na apay kabatugan. Apan ang anak sa tao nga imong pagasundon, bisan kahigdaan sa ulo, wala gayud ako'y madalit kanimo. Iyang gisultian igsoon. Iyang giplastar tungod kay si Ginoong Hesus nakakita sa kasing-kasing ni Judas. Look at the writings of Ellen G. White. The Savior read the heart of Judas. He knew the depths of iniquity to which, unless delivered by the grace of God, Judas would sink. Question, nakakita man day ang Dios nga dunay inclination nga si Judas madautan, why Jesus Christ accepted Judas? Mga kaigsunan, do you think dili ta parihang Judas? Dunay inclination sa atong kasing-kasing nga magdinautan punta Kuya Ruben. And God is fair. Patas ang Ginoo. Bisan kinsa nato nga mosunod sa pag-alagad sa Ginoo, God will not neglect. Sama ni Judas, iyang gidawat si Judas, bisan nakita niya nga ang kasing-kasing ni Judas dautan. Nganuman, kay in the process of time nga dawaton sa Dios, ang usa ka mag-alagad niya, kung magpaubos lang unta, unless delivered by the grace of God, Judas would sink. Una nga dili garantiya, oy nga mabautismuhan ta, mag-alagad na tas Ginoo, all things is well. Daghag nga alagad nga nangahagba karon. God will accept. But in the process of time, ang Dios nagalaom nga ang atong kasing-kasing, if dili nato ma-yield sa grasya sa Dios, mahagba gyud ta. That's why bisan kinsa ka, bisan unsa ta, ang Dios way gipili. Ellen G. White says, God takes men as they are. Mo ni Brother Rixie, di gud pwede nga kitang tanan magkapariha. Di gud ta pwede nga magkapariha. Lain-lain ta, Brother Jaime Carbonilla. Pero sa atong pagkalain-lain, ang Dios nagadawat nato unsa may imong kaagi, si kinsa man nga pamilya kagikan, unsa may imong style o kinaiya, unsa may imong batasan, lahi sa uban, dili madawat sa uban, but God takes men as they are. Dili pwede mo dawat ang Dios nako, unya mo ingon ang Dios, Pastor Bong dawaton ta ka basta pareha kang Ruben Carillo. Brother Rixie, dawaton ta ka basta pareha kang Ephraim Bohols. No! Ephraim Bohols, dawaton ta ka, ingon nga Ephraim Bohols. God knows your weakness. God knows who you are. Kabalo ang Dios nimo ug gidawat ka sa Ginoo, hoping igsoon that in the process of time, kung moalagad lang tagtiunay, God will fix you. Muni na kanindot kay ang Ginoo, Kuya Ruben, dili mo dawat na to nga hingpit. Do you think God will accept us, Brother Ephraim, dawaton ta ka kay hingpit na ka? No. I will accept you and I will fix you. Sama ni Judas, ning voluntaryo, moalagad ko kanimo Ginoo, nakakita ang Dios sa kahugaw sa iyang kasing-kasing, gidawat gyapon siya sa Ginoo, hoping na kung si Judas magpailawom lang unta sa grasya sa Dios, God can fix him. Verse 21 and 22. Another disciple said to him, oy di lang dahil si Judas ang nimboluntaryo, napay another disciple.
Lord, first let me go and bury my father. But Jesus told him, follow me, and let the dead bury their own dead. Kani og di nito sabton, maglibog yun ta. Dili ba murag insulto? Pasagdi ang inyong patay nga maglubong sa ilang kaugalingong patay. Logically, why patay mo lubong sa ilang patay? Siguro maimbintuhan karon sa Japan nga kung mamatay ka, nanalay control dito nga ang patay mo na mulubong sa kaugalingon. Kabati ba po no? Magdagan ang lungon, way mo hatod. Pasagdi ang minatay nga maglubong sa iyang kaugalingong minatay. So what is the point? Actually, this is real. Nga naman, kay sa unang panahon sa akong gistadihan na may libro nga difficult text, lisod nga mga teksto nga nay background unsay buot ipasabot. Ang buot ipasabot ani, kining katarungan sa mao nga tao, mao ni ang common nga pagpamakak. Unsa may common nga pagpamakak nato karon? Sige lang Brad, di sa ko kadto kay labad akong ulo. Ano yung mga common? Sige lang Brad kay naapalagi bisitas balay. Pero wala gyud. Wa manglabad ang ulo, way bisitas balay. Gitawag ni common lying. Sa ilang panahon mao ni common lying. Musunod ko nimo Ginoo, pero time pa. Maglubong sa ako sa akong papa nga namatay. Nganong ning rason man siya? Why he reason out? Kanindot musunod ni Ginoong Hesus? Nganong ning rason man gyud siya sa pagpamakak? God knows that he is lying, na makak nga ang akong tatay ilubong pa nako. Do you know why? Because Judas, una nang ning istorya. Naprangkahan na si Judas. Judas, musunod ka na ako? Nga wa man gani ko'y kahigdaan sa akong mga ulo? Wa ko'y kaugalingong balay? Musunod ka na ako? Di kining laing disipulo na kabati? Pagkabati niya, ala, wa man di ay tay kaadtuan. Ano nga tarungan na lang siya? Musunod po ko Ginoo! Maglubong sa kospatay. Nakuha ninyo ang buti pasabot? But Jesus knows it all. That's why, ingon si Ellen G. White, the disciples were anxious that Judas should come one of their number. Ang problema mao ni, nakita, tungod kay si Judas ilado, tungod kay si Judas scribe, tungod kay si Judas may connection sa gobyerno, tungod kay si Judas daghag kaila, muhimo og document. Ingon ang mga tinun-an pag voluntaryong Judas, Lord, I will follow you. Ingon ang mga tinun-an, sakto ni Kuya Ruben. Jesus, pasudla na, dawata na, kay nindot ning natay kauban nga disipulo, nga lapad og connection. Gets? Mga tinun-an mo'y namugos. Pero si Ginoong Hesus, wa pag yun mo, did you hear? Did you read nga pag-ingon ni Judas, I will follow you, niingos Ginoong Hesus, yes, thank you. Niingon ba si Ginoong Hesus? Wala oy. Wa pud siya mo balibad. Iyang gisultian sa realidad. Musunod ka nako. Nga ang mga milo na ikabatugan, ang langgam na ikabatugan, milo na mga lungag na kasudlan, apan ang anak sa tao nga imong pagasundon, wa gyud ko'y punoy anan, musunod ka nako. Wala siya mo direktag ingon oo. Iyang gipasabot sa realidad kay nahibalo siya sa kasing-kasing ni Judas. Ingon si Ellen G. White, the disciples were anxious that Judas should come one of their number. He was of the commanding appearance, a man of keen discernment and executive ability. Dako, Kuya Nimrod. And they commended him to Jesus. Grabing mga recommendation. Ginoo, sige na! Nya, 12 gud ka disipulo. 11 pa di ay kay kadosis Judas. 5 ka 11 ka tinunan. Nagsigig commend. Sige na! Okay na, Ginoo! Dawata na! As one who would greatly assist him in his work. Pero tanawa, ang highlighted. They were surprised, ang mga tinunan na surpresa, that Jesus received him so coolly. Do you know what is coolly? Kanang dili excited. Gidawat tuod si Judas ni Ginoong Hesus, pero muralag normal kanang. Sige, sunod ka. Natingala ang mga tinunan nga, kining pagdawat ni excited man gani mi. Di ba tinod? Kanang nay mo bisita nato,
na ay makabig sa pagtuo nga medyo dako-dakog posisyon? Well, lipay ka ita mga kaigsuunan. Lipay ka ita ng igsuon. Samot ang mga tinunan, kini kay scribe na anis gobyerno. Lipay kay sila. Pero tingnan sila nga naman nalipay ta si Ginoong Hesus. Mura ra magwa normal raman wa may excitement because Jesus saw in the heart of Judas that his disciple wala makakita. Ano yung mga kaigsunan ato ning pamalandungon? John chapter 12 verse 3. Tanawa ha? Unsa may nakita ni Ginoong Hesus nga wala nakita sa mga tinunan. Nahinumdum mong Mary, kagabi gisgutan nato. Nahinumdum mong Mary nga nagdala og perfume, mahal kaayo, iyang gibubo sa tiil ni Ginoong Hesus, and one of the witness nga nagtan-aw didto nga nagbubo, disipulos ni Ginoong Hesus, usa didto si Judas. Samtang nagtan-aw sila, ingon ang John chapter 12 verse 3. Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. Nganong gi-emphasize man gud nga wipe his feet with her hair? Nganong gi-emphasize? Igsuon, dili basta-basta nga ang buhok sa babae itrapo ni mustiil sa laki. Once ang buhok sa babae itrapo sa tiil sa lalaki, that is something. Bukat kay na. Pero gitrapo ni Maria. And the house was filled with the fragrance of oil. Now take note. Si Judas, kabalo pilay presyo sa pahumot. Take note. Nganong kabalo si Judas ununsay presyos pahumot kay si Judas dato. Buot ba ipasabot ako gani terbiuli, dato gani ko nga tao, kabalo ko pilay presyo anang mga butang kay mao na akong palitunon. So sa diha nga giyabon ni Maria ang pahumot, Judas knows pilay bili sa pahumot nga giyabo ni Maria nga tungod diana nasayangan siya. Kung wala pa kabalo si Judas, Brother Rex, di siya masayangan. Since nasayangan siya, nahibalo siya. And unsay iyang gisulti? Tanawa ang iyang gisulti. But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, "Why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor?" Nganong kining pahumot, wa man siya gibaligya, aron ang halin unta ihatag sa mga pobre. Nagets ninyo? Ang pangutana, liable ba? Responsibilidad ba ni Maria ang pagtabang sa pobre? Responsibilidad ba ni Maria ang pagtabang sa pobre? Nganong si Judas, iya mang gibutang ang responsibilidad ni Maria nga ang pahumot nga iyang giyabo may paggibaligya aron ihatag sa mga pobre. To tell you the truth, it is the disciples of Christ, grupo ni Ginoong Hesus, responsable sa pagtabang sa mga pobre. Pero why nga ang ilang responsibilidad iya mang gihatag ni Maria? Kay dunay gihimo si Judas nga hocus-pocus. Dunay kurakot si Judas nga gihimo nga tungod niana dili na siya katabang sa pobre kay iya nang gianam-anam og kuha ang kwarta sa panudlanan. Kay wa na may kwarta si Maria nalay iyang gitumbok. Unta ang pahumot gibaligya para ihatag sa pobre, laktod nga pagkasulti kay wa na koy mahatag. Doon na ba kay ebidensya ana pastor? Ligon pas haligi nga sulid siminto. Ingon si Ellen G. White, Judas was the treasurer for the disciples. And from their little store, he had secretly drawn for his own use
thus narrowing down the resources to a meager pittance, he was eager to put into the bag all that he could obtain. Kaklaro. Anamanan ko ang Judas, Brother Rex, ang pundo sa feeding, pundo sa evangelism, pundo sa tabanganan. Anamanan ko ang Judas. May karon sa ato, Brother Rex, kay na auditor. Dito may auditor. Sige kuha. Pagtanaw, wa na'y kwartang panudlanan. Aron dili siya barawon ni Ginoong Hesus, si Maria na lagi pasuminglan. And do you think God did not know it? Do you think Jesus did not know it? Dito pa lang, pag voluntaryo ni Judas, nasakpan na ni Ginoong Hesus iyang kasing-kasing. But still, ang nakanindot sa Ginoong Igsoon, na bisan dunay daot atong kasing-kasing, God allow us. Nagtugot ang Ginoo nga makaalagad gyapon ta niya, hoping nga mausab ta. Pagkanindot sa Ginoo, mao na og magniyabag ta, di na gyud na sayop sa Dios. Kay kung gitugutan pa sa Ginoo, di na ta mabautismuhan. Kay pagdesisyon pa lang nato, gibabaga na ta sa Dios. But God allow us to be baptized. God allow us to be members of this church because God is longing forward na mausab ta sa atong pagkatao nga kita lang yun ang nasayod. If we allow Him. Mao ni mga kaigsunan, sugdan atong sinsilyo, dunay mga leksyon nga mapamalandungan nato sa kinabuhi ni Judas. Hopefully, we will learn something out from it. Una nga butang, Judas was tempted by his own desire and greed. Again, si Judas natintal sa iyang kaugalingon nga gusto o sa iyang kaugalingon nga pagkahakog. Munang magbantay gyud ta sa atong gusto-gusto. Dili tanan gusto okay. Ha? Dili tanan makaikag sa atong pananaw okay. Dunay panultihon nagaingon, the world has enough for a man's need, but the world is not enough for a man's greed. Ang tibuok kalibutan, kaya kayo suplayan ang tao. Pero ang panginahanglan sa tao, sa iyang pagkadalo, kuwang ang kalibutan. Judas was tempted by his own desire and greed. Natintal siya. Nga naman, 26:15. Tanawa ha? Pamalandungan yun ang pagkasulti sa teksto. Way tulog-tulog ta karon mga kaigsunan. Judas Iscariot went to the chief priest and said, "What will you give me if I betray him to you?" Take note. Ha? Wala pa niya baligya si Ginoong Hesus. Naana siya statement, bugat kayo. Ingon siya, unsa may inyong ihatag nako kung ako siyang itugyan kaninyo. Kana pa lang nga statement, Judas is longing for something. So si Judas, leksyon number 1, was tempted because of his own desire and greed. Na naganitay kaikag, ingon ang James chapter 1, verse 14 and 15, but each person is tempted, asa sa matintal, when they are dragged away by their own evil desire and entice. Magsunod-sunod na gani ka sa imong gusto, unya nasayod ka nga daot na nga gusto, matintal gyud ka. Then after desire, unsay mahitabo? Conceive, it gives birth to sin. Makasala na ka. Human sa pagpakasala, when it is full grown, mutubo na, gives birth to death. Ikamatay gyud igsoon. Sanglit, ingon si Pablo ng Timoteo kapitulo 6, versikulo 9. Those who want to get rich fall into temptation. Siya nga gusto madato, musugot ko kag dili, mahulog jud kas tentasyon. Dili mo makadebate ana. Di mo pwede mo ingog, depende pastor. Depende ho na nimo nga klaro ang pagkasulti ni Apostol Pablo. And a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.
Tanawa ro gyud ni, ug wa mga dato lisod sulusitan. Sa dihang wa pa madato, sayon muhatag. Sa dihang nadato na perting lisura kaayo solisitan. Sa dihang nadato na di na nun aktibo simbahan kay daghan ng gipadagan nga mga negosyo. Sa dihang nadato na lisod na nimo tawagan. Sa dihang nadato na naghimo na og binuang. Because the Bible is telling us the truth. Nga siya nga maikagon nga madato, mahulog sa tanang pagkabinuang tungod sa iyang gusto. Klaro kayong ebidensya si Judas. Tungod kay na siya evil desire nga mahimong dato, iya nang gihuna-huna nga ibaligya si Ginoong Hesus. That's why dito pa lang sa application ni Judas samtang nagtindog siya, nabasa na ng Ginoong Hesus, even to the point na kabalos Ginoong Hesus nga ibaligya siya. But again, God is so gracious and kind. Nga bisan na idautan, gidawat gihapon niya, Brother Boholtz, hoping nga ang tao mausab paghihapon. Verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money, eager yung pusot-pusot guding imong tiil pagkuha kwarta, have wandered from faith, nangawalas pagtuo. Bihingan likog mga tao nga ang naong kwarta og napabas pagtuo. Nangawagtang oy. And pierce themselves with many griefs ug nalubong dias daghan nga mga kasakitan. May na kamong iglesia sa Ormoc, ay mo sige dato-dato. Madato mo. Una kong magsulisit ninyo. Daghan ba tagimuonon sa iglesia, Brother Rix? Muna nga og di mo ganahan manghatag, ayaw mo dato-dato kay solisitan tagyud mo. Kadaghan natay women's ministry, natay youth ministry, daghan pa tag ministry, nay bagong XRM ministry. Daghan tag magsulisit nya magdato-dato mo. Muna nga og ganahan mo muhatag, ayaw mo dato-dato. Pero di mo ganahan muhatag pag dato mo, ngano man ang dato mahimong hakog. Pastor, dato man ko pastor, pero muhatag man ko. Aw dili ka dato. Kay muhatag man ka. You will wander away from faith. Nga naman igsoon, walay mo dato sa tinuod nga mag-alagad sa Ginoo. Sultian ta mo. Igsoon, mao ni ang punto. Nga kung ang tao mahigugma sa kwarta, mawala gyud sa pagtuo. Pwede ta mo dato, why question? Pero ayaw lang gyud higugma ang kwarta. Kaysa diha nga mo dato ka, gihigugma nimong kwarta, mawala gyud kas pagtuo. Di naman ka mosimba kay naay magsulisit. Nya love man nimong kwarta, di man nimo buhian. Pero dili nimo love ang kwarta, Sister Aileen, buhian gyud na nimo para sa women's ministry. Para sa mga XRM. Para sa mga nagwali sa itong small group. Unya karon kay love man nimong kwarta, ayaw tagsimba kay nay nagsulisit. Awa, di mo simba. Judas was tempted by his own desire and greed. Submit yourselves then to God. Resist the evil and He will flee from you. Pakigawayan na to noon. Kini nga mga desires na to. Luke 22 verse 40, on reaching the place, He said to them, pray that you will not fall into temptation. Panahon da igsoon nga murag makabati na bitaw ta. Brother Luloy nga murag tentasyon na magyud ni. Ingon ang Biblia, pray that you will not be tempted. Wa gyud nag-ingon dagan sa pastor para tambagan. Wa nag-ingon dagan kang Kuya Ruben para tambagan. Dili katabang si Kuya Ruben, dili katabang si pastor, ni bisan kinsa sa simbahan kung ang yawa na imo padayon sa pagtintal nimo. Biblia ay nagsulti, the only thing we can do is to kneel down and pray. That's the best thing to do. That's why ingon sa Ellen G. White, instead of being transformed in character, he was cultivating self-love, self-esteem, and the love of money, and was becoming more and more greedy for gain. So wala nadaot si Judas sa usa ka instance. Nadaot siya tungod sa punto nga he was cultivating. Kabalo mo unsay cultivating? Kana bang nakakita ka nga sayop, imo gihapon
Wa nimo buhi imo nung gianad. Kabalo ka nga sayop, imo yung gibisbisan. Kabalo ka nga sayop, imo yung gipalangga-palangga. Di ning dako, tanawa, and becoming more and more greedy for gain. Kadua, Judas' betrayal was defined by his act. Mga kaigsunan, dapat mahibaluta nga ang pag-traidor ni Judas, dili ilang usa ka higayon. Ang pag-traidor ni Judas, dili instant ura mismo. Ang pag-traidor ni Judas, nagsugod sa usa ka gamay nga lakang. Dapat bantayan na nato. Di mami Judas, pastor, di may mo ka-traidor. One way or another, we are betraying our Lord. Sa atong pagtuo kanang paglapas-lapas na tog Sabado, dili na pag-traidor sa Ginoo. Sa atong pagtuo wala ta nagmatinumanon sa halad ug ikapulo, dili na pag-traidor sa Ginoo. Giklaim pagalina sa Biblia nga kawatan. Nabay kawatan dili traidor sa Ginoo. Remember, Judas is a traitor tungod kay nangawat siya sa mga butang nga iya sa Dios. Atong sugdan sa pagpamalandong nga ang iyang pagka-traidor gihulagway sa iyang mga lihok. Dili ta makaingon sa usa ka tawo, Brother Hami, traidor ka. No, you cannot do that. Pero paano man ka makakonclude nga traidor ka? Tungod sa mga ebidensya nga nagpakita siya. Iyo pag-ingog traidor ka kung wa kay nakita. Karon nganong nakaingon man nga si Judas traidor atong pamalandungan? Ingon ang Matthew 26 verse 21. Samtang nangaon sila ni Ginoong Hesus sa katapusan nga kaon, ingon siya, and while they were eating, he said, truly I tell you, one of you will betray me. Niingon ba siya? Judas, ikaw mo betray na ko. Niingon ba si Ginoong Hesus? Wala. Pero, yun mo, nga si Ginoong Hesus nahibalo. Pero nga no, wa man niya gidirekta. Kay kung kita pa to kay Robin, kanabang way lipod-lipod ba? Kita pa to. Nahibalo ta, di ka na to diretsoon. Pero si Ginoong Hesus, wagyo, di nga siya, naay usa ninyo mag-traidor nako. Samtang nagbasa ko sa mga komentary nga naman, wa pa ka-traidor si Judas. Mutraidoray pa lang. Pero gitagaan siyang Ginoong Hesus og chance para mausab. Naay usa ninyo dire mag-traidor nako. Si Judas wa na gipaningot nagdagko. Nahibalo siya nga naa na sa proseso sa pag-traidor ni Ginoong Hesus, gipaningot na sa dagko kay Luloy. Pero gitagaan sa chance nga wala gimensyon ni Ginoong Hesus. Hopefully mautro siya. One of you will betray me. Verse 25. Then Judas, the one who would betray him, said, surely you don't mean me, Rabbi? Jesus answered, you have said it so. Nakuha voluntaryo yun. Kini bitang mga sadan. Bisag dili na nimo pangutanon, makural yun eh. Di siya, ako ba Ginoo? Unsa may tubag ni Ginoong Hesus? Yes, ikaw. Naingon ba siya? Unsa may giingon ni Ginoong Hesus? You have said it so. Dili ako'y nag-ingon ha. Sa laing pagkasulti, ako ba Ginoo? Dili ako'y nag-ingon. Ikaw nag-ingon. So igsoon, when we betray our Lord, bisag unsaon na tog pamugong, it will go out from our mouth. Mugawas ra gid na siya. Unya sa lihok ni Judas, sakpa na siya. Tanawa ra gud usa ka lig-on nga ebidensya. Mateo 26 bersikulo 45. Then he returned to the disciples and said to them, are you still sleeping and resting? Look, the hour has come, and the Son of Man is delivered into the hands of the sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer. Buti pasabot, Brother Rex. Si Judas, ang iyang mga lihok, ang iyang mga lakang, ninghatag og statement sa uban tawo nga betrayer siya. Tanaw,
Wa gyud moingon nga, dali panindog mo kay naa nas Judas. Niingon gud diha, dali panindog mo kay naa na ang akong nagtraidor. So mapatak na, Brother Rix, he was named as traitor. It is because nagpakita siya nga siya gyud traidor. Ikatulo, kung atong balikan, at least di na ito ma-miss ang point. Mao na nga, kung unsay nilihukan nato sa pag-alagad sa Ginoo, bisan pag mo deny ta nga, dili, pastor, oy, tinuod ko nga Adventista. Pero ang atong nilihukan, lapas-lapas, balaod sa Ginoo, gibungkag, mga pagtulunan doktrina, wa nato tagaig pagtagad, bisag unsaon nato pangatarungan, ang imong act of disobedience prove that you are on the process of betraying God. Ang anong nagbetray mami, pastor, kalapas lang mi, gamay nagbetray. Remember, nakigsaad ta sa Ginoo sa diha nga kita gibautismohan. Are we aware of that? Namirma ta didto sa questionnaire sa diha nga kita gibautismohan. And that is betrayal sa Ginoo. Kung ato nang supakon. Ikatulo, Judas gets nothing but destruction of betraying Jesus. Sa diha nga kita magtraidor sa Dios in one way or another, wa gyud kalampusan bisan unsa pay kahimtang sa kinabuhi sa tao. Destruction is sure. Ingon ang Matthew 27 verse 3, when Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Verse 4 and 5, I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. Ingon ang mga pari, what is that to us? They replied, that is your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hung himself. Paitay so, no? Once gani mag-traidor ta sa atong pakigdugtong sa Ginoo. Once gani magyaga-yaga ta sa atong pakigdugtong sa Ginoo, sa paglapas-lapas sa mga butang nga makadaot nga dili gid unta pwede pero ang atong ginalingog-lingugan, we are traitor against God. And when we betray Him, kung kita mag-traidor niya igsoon, sama kang Judas, we will end up nga ma-distract ang kinabuhi. Ano ang Bible? Judas hung himself. Naineng question ako, Pastor, nganong daot man si Judas sa pananaw sa tao, nga gani, nagbasol man siya, iyang giuli ang kwarta. Ang 30 silver, iyang giuli. Ningon siya, mga Pariseo, akong iuli ning silver. Kay nagbasol ko sa akong gibuhat sa atong Dios. Unsay ingon sa Pariseo? No. Imo na nga responsibilidad. So ang iyang pagbasol ning hatod sa paghikog. Hinumdumi mga kaigsunan, ang pagbasol o ang paghinulsol managlahi. Si Judas nagbasol, pero way nabasa nga naghinulsol. Pwede ka magbasol nga dili maghinulsol, pero dili ka pwedeng maghinulsol nga di ka magbasol. Daghan sa mga kaigsunan nagbasol sa gibuhat, pero wa gyud naghinulsol. Kabalo mo sa definition sa hinulsol? Ang pagbasol, nagbasol ka nga imo nang nabuhat, pero pagkasunod adlaw imo gyapon giusab. Ang paghinulsol, pag utrong semana, utrong bulan, di na gid nimo himuon ang imong gihimo kay naghinulsol ka. Ang problema ng Judas, nagbasol, but never he repented. Then God cannot fix, dili gud maka-fix ang Ginoo because Judas is not repentant. Ikaapat, Judas colludes with wicked men and ends like them. Unsa ning colludes? Kabalo mo kung say colludes? Nakigsabot og sikreto. Nakig-connect. Asa siya nakig-connect? Wicked men. Okay ra ng mga amigo tagtagagawas. Bati man podog. Pareha karon kamo mga maestro, namoy kaubang maestro nga dili Adventista. Di gyud mo mga amigo. Kay di man na Adventista. Amigo honoy. Mga amigo tagtagagawas. Pero
kung mukulyuds ka, makigsabot ka, makigunong ka sa mga binuhatan nga dili na maayo nga makatraidor sa atong Ginoo, mao nay kahagbaan. Atong basahon ang pagpamalandong. Luke 22 verse 4 and 5. And Judas went to the chief priest and the officers of the temple, guard and discuss with them how he might betray Jesus. They were delighted and agreed to give him money. Klaro, ano? Nakigsabot siya, unya ning agree sila nga, bayra na to para mabaligya sa Ginoong Hesus. Verse 5. Ingon ang Psalms chapter 1 verse 1. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinner take, or sit in the company of mockers. Bulahan ta. Nga dili makigkumbuya. Okay makigamigo, ayaw pakigkumbuya. Nga naman, gipasabot na nato daan, verse 3, chapter 27, when Judas who had betrayed him saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. And lastly, ingon ang 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Balikon ako. Bad company corrupts good character. Gusto ko mo prangka ninyo dirigson. Dili lang sa mga batanon, hasta mga pastors, daghan na to ang membro o grupo, even fraternity. Bisan mga pastor sa karaan nga panahon, bisan karon daghang pastor nga inactive lang, but they are member of fraternity. Bot bang ipasabot maglikay ta ni mga tao? Mga kaigsunan, being with the fraternity is not, walay diferensya sa pakiguban o membro ka sa lain organisasyon. Because fraternity is brotherhood. Kung membro ka sa motorcross, that is still fraternity. Kung membro ka sa lain grupo, that is still fraternity. And remember, ang fraternity karon gidili na sa gumerdo nga magbunalay sa tiil. Ang problema mas fraternity kay magbunalay. Pero karon dili na lay gi-apply ang bunalay. Nay initiation nga wa nay bunalay, but still daghan tag makakita nga organization fraternity. Bot ba ipasabot? Di na to na amigohon. Simbahan lang kita. And how can you minister to them? Sama to pagminsahe. Kung kita rang Adventista nagkita nay. Mao niya akong gipasabot. Pakig-amiguhi sila. Pero kung makakita ka nga ang mga ginahimo nga naa ka, kontradik na sa prinsipyo ug pagtulunan sa Ginoo, exit na. Kaya dili pwede magka-merge na sila. Why? Do not be misled. Bad company corrupts good character. Nag-meeting og Sabado, unya kay membro kas fraternity, mo-appeal gyud og meeting Sabado dito. Sultian ta mo, ug di mo makilatan, hidam-agan mo sakyanan, mamatay gyud mo wa hinungdan. Mo na I'm telling sa XRM boys, ako magyuning mga amigo, kung naamoy membro diha, unya it falls on the Sabbath, I'd rather see you singing on the pulpit. Ellen G. White nagsulti, the happiness and prosperity of marriage relation depends upon the unity of parties. Bantayan ninyo, kamong wa pa nagminyo, paminaw mo. Ang kalipay kuno o ang kalambuan sa kaminyoon nagadepende sa kang kinsa ang inyong pakigubanan. Kinsa man eh? But between the believer and the unbeliever, there is a radical difference. Ay na mo sigig supak-supak nga depende pastor na may Adventista nga daot og batasan. Di ay dili Adventista pero maayo. Ano pong nangita po kag Adventistang daot nga na may Adventistang dili daot? Of taste, tanaw lain gani ha? Of taste nga nung lahi gyud ng panlasa sa tagagawas. Ganahan gyud nagbaboy. Ganahan na mo inom. Unyang tagasulod di man taganahan. Inclinations and purposes. Musugot mo sa dili, black and white. Ang walay pag-alagad sa matuod nga Ginoo, lahi og panglasa, lahi og tinanawan sa natad sa pagpadagan sa kinabuhi. Unya makigumbuya ka? They are serving two masters between whom there can be no concord. Nag-alagad sila lain Dios, nag-alagad kag Dios nga lain, di gyud na pwede magkahiusa.
Dili niya akong word sa Biblia o sa writings ni Ellen G. White. Na nagingon, Pastor, ako di ay nakaminyo man kog dili Adventista. Okay na. Minyo naman mo. Ang agi mo ng buwagon. Pero kanang imong kaminyon sa dili Adventist, kamo nga nakaminyo og dili Adventist nga karon Adventista na, kamo mao'y living witness unsa kalisod. Kanang mga anak na mo, ang usa mo simba, ang usa dili. Kanang ang imong bana dili Adventista nya abroad, siman. Unya mohatag nag sweldo dako-dako, inya ikaw nga asawa makadawat kag 300,000, pila may ikapulo nimo 30,000. Mangurog imong kamot mo iban sa 30,000 nga sweldo sa imong bana nga dili magtotoo kay mangita. Unsa man ni nga resibo akong nakita, mami 30,000 man imong gihatag simbahan. O unsa man ni, di magkayagaw na inyong pagpuyo. Alang sa mga dalaga, alang sa mga minyo, inyo na ng problema kay minyo man na, di man na pwede buwagon. Pero alang ninyo di pa minyo, pamalandungan ni, tambag ni sa usa ka propeta. And Judas is mingling. Nakig-ipon, nakigsalmot siya sa mga dili magtotoo og dili Dios nun. Ang nahitabo, iyang nabaligya si Ginoong Jesus. Don't give up. Last one. Don't give up on yourself. Ano man, si Jonah tanawa. Ning bati sa pagbasol, unsay resulta? So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hung himself. Nakoy pangutana, si Jonah ba gikandim ba sa Dios? Gikandim ba sa Ginoong Hesus nga, Judas, wa na kay paglaom? Gikandim ba siya? No. Ang problema ni Judas, sa dihang nakasala siya, sa dihang nahagba siya, sa dihang napakaulawan niya si Ginoong Hesus, sa dihang gibati siya konsensya, ning give up siya. Sa dihang nakasala siya, gibuhian niya ang iyang pagtuo. Nagdali og desisyon, naghikog dayon. Sultian ta mo mga kaigsunan, as far as I am convinced, kung si Judas, bisan gibaligya niya sa Ginoong Hesus, kung naghinulso lang unta, God could have forgiven him. Kay way mabasa sa Biblia nga nag-close og provision kan Judas. In fact, sa pagkamatuod, muabotay pa lang ang pagpakamatay ni Ginoong Hesus aron luwason ang tanan katilingban. So there is no close provision of Judas. Kung si Judas lang naghinulsol, nagbasol lang siya, pero wa naghinulsol. Naghang. Leksyon nga itong mapamalandungan, igsoon. Ati digman, panahon nga kita mahitumpawak sa pagkadautan. Panahon nga kita malugmok sa pagkadautan. Panahon nga kita madiskuryo. Panahon nga muragwagoy paglaom. Ayaw gyud o buhi dayon. Kanang di ninyo pagsimba, buhi naman na. Karon kay ning bati kag tumang kagulanan, wa ka mo simba, kinsa mang espirituha ang ning uban nimo. Ayaw kog ingna nga adlaw Sabado wa ka mo simba, naguban-uban ang espiritus Ginoo nimo. Way manulunda mo uban nimo sa adlaw igpapahulay nga wa ka magsimba. Kay ang adlaw igpapahulay bisan manulunda magsimba. O na kung gusto kag proteksyon, bahalag unsay imong gibati, luuma, simba gayud. Kay way magbantay nimo sa gawas, kay way manulunda nga magsunod-sunod nimo nga naglapas-lapas kag adlaw igpapahulay. Because even angels worship God on Sabbath day. Tigamnan gyud na nato mga kaigsuonan. Ipamalandong ayaw gyud give up, ayaw gyud buhi igsoon kay maunay dakong sipyat ni Judas. Proverbs 24 verse 6. Tagaan ta mo ilustrasyon. The godly man or the godly may trip 7 times. Pila? Kapila mahagba daw kuno? 7 times. But they will get up again. But one disaster is enough to overthrow the wicked. Halimbawa, mauni ang sala nga pirmi ko matintal. Kinig yung salaa. Nahagba ko, pagkahagba na kong kausa, ug di ko mubangon, lugmo ko. So kinahanglan ko mubangon.
Nakasala gihapon ko, Brother Rexy, sa mao nga pagkasalanan, nahagba na pud ko. Kapila na ko nahagba. Unsa may giingos Biblia, kapila man ko mobangon. Bangon na pud ko. Nahagba na pud ko sa sama nga pagpakasala. Di gyud ko mo give up nga naman. Kay pagkahagba na ko, ug mo give up ko, wa na gyud. Guba na gyud ko. Tindog na pud ko. Kapila na ko ning tindog. Katulo. Nahagba na pud ko sa sama nga pagpakasala. Pagkahagba na pud nako, di ko mo give up, bahalag lisod. Tindog na pud ko. Kaya ako even personally, daghang ko giampok sa Ginoo nga unta di nako mahimo. Pero nahimo gihapon ako. Pero sige lang gihapon ko ampok, Tir Aileen. Nahagba na pud ko, kapila na ko nahagba. Ha? Ay palabanin ninyo bisin mo abot to didto nya. Kapito ra may giingos Biblia. Kalima, pagbangon ako kay naningkamot ko nga di ko mawas pag-alagad. Mao gihapon nga kasalanan ang akong nahagbaan. Hagba na pud ko. Ato na lang idiretso sa kapito bi kana na kustomoy. Pagkahagba na ko si kapito, tindog gihapon ko. Unsa giingos Biblia? The godly may trip 7 times. Nakoy pangutanan ninyo. Layo na ba ko sa akong nahagbaan o duol gihapon? Damor ko mahagba o damor ko mutindog. Damor ko mahagba o damor ko mutindog. Moabot ang panahon nga kanang kasalanan di na gyud nako mabuhat kay layo na ko niya. Nagpalayo na ko niya tungod sa akong pagtindog pirmi, panahon mahagba ko, hangtod moabot ang panahon nga dili na gyud na nako mabuhat. But Judas give up easily. Pagbasol niya kay gibaligya niya sa Ginoong Hesus, diretso hikog. Unya kay ang Biblia nagsulti, bugat mas Judas Kerubin. Pagkamatay niya, bugto ang pisi. Bugat man, pero patay na siya. Unsa may giingos Biblia? Ang iyang lawas gikaon sa irok. Leksyon nga itong pamalandungan igsoon. God is working with us. Ayaw give up kay di ko mutuo nga sa diha nga makasala ko, di ta mo batig konsensya. Sa dihang mo batig tag konsensya, we know that God is working, Pastor Bong. Padayon lang. That's why ingon ang Philippians chapter 2 verse 13. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His purpose. Ayaw give up, Brad. Nay-purpose ang Ginoo nimo. Mo give up ka? Gamay pa ko. High school, nakabasa ko sa ka-devotional. Pag-abli nako, na ako no'y lumba og langoy. Paspas yang mulangoy. Sa iyang kapaspas mulangoy, ning kalit og dagom, ning baga ang panganod. Sige siya langoy. Ang iyang matanaw ang panganod. Sa iyang kakapoy nga naghuna-huna siya, wa na may padul nga ning kinabuhi ani. May pagmuundang, ning sinya sa siyang kamot. Pag sinya sa iyang kamot, ning duol ang speedboat, gikarga dayon siya. But ipasabot, og musinyas ka, give up na ka. Nya, pero siya naguna. Kapoy na lang yun siya. Pagsakay sa speedboat, pila lang kadagan, gamay rang dagan, nga ilang gibangga ang gabon, ang fog. Pagbangga lang gamay, nakita naman niya, lapyahan naman di ay. Grabing pagbasol niya, 5 na lang unta to kapadyak, champion na siya, ning give up pagyud siya. Akong pangutana, pila ka katuig nag-alagad karon Brother Nimrod, gikan pagbautismo nimo? $43 years. Kuya Ruben, pila ka katuig gikan sa imong bautismo? More or less 50 kapin balik-balik kag simba Miyerkules Biyernes. 50 katuig kapin, grabe nimong winalihay. 50 katuig kapin, fellowship, association, federation, tanan gihimo. Unya gamay lang nga kahimtang sa kinabuhi, talikdan ninyo ang Ginoo. Ug ning give up pa lang ta sa 50 years Kuya Ruben, mo na giingon diha. Ug ning give up ka, may pag ning give up ka kaniadto pa. 50 years. Seryoso nga pag-alagad sa Ginoo. Ibaligya lang nimo sa gamay nga kahimtang
sa sulod sa iglesia. Never give up. Why? Because God is working with us. The more we will stand, malimtang na nato ang atong gibuhat. And I would like to close this message, akong takupan kini mga kaigsunan. Sa katapusan, don't let your guard down. Magmaampingon ta, brad. Ayaw gyud ibutang ang atong kamot diretso. Ingon ang teksto, Luke 22 verse 3. Then Satan entered Judas, called Iscariot, one of the 12. Kinsa ning sulod ni Judas? Ang yawa. Nakoy pangutana, antis ta mohuman katapusan. Nganong ming sulod man ang yawa kang Judas? Judas was with Jesus. Judas was with disciple. Si Judas nakasaksi sa tanang milagro. Si Judas nakauban ni Ginoong Hesus, nasudlan pa siya panuway. This is a clear evidence nga ang yawa, Satan is no respecter of man. Bisan sulod simbahan, pwede kaniyang sudlon. Kung imong ibutang ang imong guard, we must guard ourselves 24 hours a day. Unsa mang pamaagi nga atong pagbantay, ang pamaagi sa atong pagbantay, igsoon. Ingon si Ellen G. White, many today are asleep. Natog, as were the disciples. They are not watching and praying lest they enter into temptation. Ang guarding kuno di ay, ang pagbantay, kanang pirmita mag-inampo. Pirmita magbantay, pirmita magampo, ug pirmita mamalandong sa Ginoo. Nganuman, it is not enough that we avoid glaring dangers. Dili day enough nga ay tentasyon man na, adi nta mo tan-aw. Uy, dili na enough. Nganuman, ingon si Ellen G. White, and perilous inconsistent moves. We are to keep close to the side of Christ, walking in the path of self-denial and sacrifice. We are in an enemy's country. Igsoon, as I close, musugot mo sa dili, kining atong gipuyan, nga kalibutan, teritoryo ni Sayawa. Balawarte ni Sayawa. Biblia nagsulti, siya gihulog diri. Biblia nagsulti, nga kining kalibutan gitanyag Sayawa. Kung ikaw anak sa Dios, tanan makita nimo, akong ihatag kung musimba ka. Kung dili panigi panag-iyahan sa yawa, dili pwedeng mutanyag ang yawa kang Ginoong Hesus. Nakuha ninyo? Nganong gi-offer sa yawa? Kay gi-claim ni sa yawa nga iya nga lugar. Buti pasabot, naatas balawarti sa yawa. Kay naatas sa balawarti sa yawa, on guard ta perme. Ang mga pulis, ug magsakay sa patrol, muagi sa area nga daghag ambush. Nga pag-ingon, patay, ambush area na sa unahan. Wa pagani sila kaabot diha, inggansa day na, arsa day na tanan armas, on guard ka. Nga naman, muingon ilang labaw, we are on the enemy's ground. Mga kaigsunan, we are on the enemy's ground. Unya tulog-tulugan lang nato atong pag-alagad sa Ginoo, impas gyud ta di magdugay. Usa ka panahon dunay gira na hitabo. Ang gira sa unang panahon, Kuya Nimrod, na ay drum. Diri, why drum? Kabantay mo sa ancient nga gira, na ay drum, na ay trumpet. Tut, 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 tut. Ano maning naamay drum? Kanang drum, gitawag na siya drum liner. Ang drum liner, during gira, drum ragyod na iya, Brother Gibran. Why armas? Drum ragyod na iya. Kaysa matag panahon nga nagagira sila, nya tan-aw niya, nga medyo alanganin na ang iyang mga kaubanan, maningguro siyag tugtog. Pik-pik sa drum, buti pasabot, hold the line, hold the line. Kupti ang linya, nga naman, ang mga sundalo nga naglisod na, ang mga sundalo nga naigo na, ang mga sundalo nga nagtingal na, sa matag panahon nga makabati sila sa tugtog sa drum. Muhatag nila dugang kadasig, mabuhi pa atong trupa, makapadayon pa ang atong trupa, sigig tugtog, hangtod usa ka panahon, nagmadaugon sila. Why? Kay ang mga sundalo nga naigo na, naningguro o gira,
kay naa sila'y nabati nga tugtog. Brother Ephraim, let us hold the line. Ug unsa ning tugtog nga atong mabatian, Brother Rex? Tanan nahitabo sa palibot, virus, linog, kamatay, sunog, gira, daghan kadaot sa palibot. Kining tanan, usa ni katugtog nga atong mabatian, nga duol na ang pabalik sa atong Dios nga ginapaabot. Hold on the line. Kita nga nakasala sa simbahan nga naulaw, hold on the line. Kupot lang. Kita nga dunay mga pangandoy nga nahagsa atong pangandoy. Hold on the line, for we are nearing home. Muuli ta ugma damlag. Do not give up. Hold on the line. Si Judas, God wants to fix him, but he give up. God wants to cure him, but he give up. Hold on the line. Jesus is coming soon. Ang Ginoo magapanalangin natong tanan.